Sa pong magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay sa programa na Messenger of the North. Praise be the name of the Lord sa araw na ito ng Martes na tayo ay iningatan at muli ay ating upang maipagpatuloy ang ating programa. Ang ating Bible study ay pangungunahan po ni Brother Jomar. At ibigay natin ang pagluwalhati sa ating Panginoon sa araw na ito, sa tanghaling ito, sa pagbibigay niya sa atin ng opportunity and chance na muli tayo ay makapagpatuloy sa ating Bible study. Sapagkat nung nakaraang linggo po ay nagkaroon kami ng missionary sa Tagaytay, kaya po hindi kami nakapag Bible study dito sa ating programa na Messenger of the North. Ganun pa man, ating pagpapatuloy ngayon ang ating pag-aaral. At sa ating pagpapatuloy ay tayo muna ay magkaroon ng pambukas na panalangin. At ibigay natin ang panahon kay Brother Jomar para sa ating panalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Ako po na yung panalangin sa langit. Nagpapasalamat po kami sa mga putihan at mga pagpapala sa kaloob sa amin. Maraming salamat po sa inyo pong pag-iingat sa amin sa araw-araw. At salamat din po sa pagkakataon nito na kami po muli ay makapag-aral ninyo salita. Na may gabayin po kami at makapagbigay bagong kaalaman about sa amin at makapagbigay din po ng paglago sa amin pong espiritu ng buhay, kalakasan at tawarin niyo po kami sa aming pong pagkukulang, mga pagkakasala, sa aming pong pag-iisip na taas mga pagkilos. At ang lahat po ng ito ay pong dalangin at ang pong hiling sa matamis ng pangalan na itong tagapagligtas na si Jesus. Amen. Thank you so much, Brother Jomar, sa iyong opening prayer. At bago natin ipagkaloob kay Brother Jomar ang panahon para sa Bible study, dahil wala po ang ating co-host na si Sister Jade, ay bibigay natin muli sa kanya ang panahon upang magkaroon tayo ng special song bago sa kanyang pag-aaral. Very interesting po ang ating paksa ngayon na pag-aralan na natin nung nakaraan ang tungkol sa God the Father, God the Son, at dun sa nakaraan ay aking tinalakay ang the Holy Spirit. At ngayon naman ay titingnan natin sa ating pag-aaral ang kasaysayan naman patungkol kay Lucifer na ito ay naging si Satan. Ayan, makikita po natin kung ano ang nangyari, kung bakit nagkaroon ng Satan o Satanas. Samantalang ang nilikha ng Diyos ay itong si Lucifer. Ano ang nangyari? Okay, bago natin matunghayan ang Bible study patungkol sa paksa na yon na aking binanggit, ay bibigyan muna tayo o meron muna tayong special song. At ngayon, muli, bibigyan natin ang panahon kay Brother Jomar para sa special song. Okay, sandali lang po at kanyang piniprepare ang ating special song. Bigay na po natin sa kanya ang panahon. Okay, gusto ko rin pasalamatan ang ating mga tagapanood sa programang ito na Messenger of the North. Nawa po ay inyo pong ibahagi ito. At ngayon po, bigyan na natin sa kanya ang panahon.
Amen. Atin pong pasalamatan una sa lahat ang Diyos sa mensahe ng awit na napakaganda, agos ng batis. Ganon din ang ating buhay. Kaya yung buhay natin sa bawat araw ay ating pahalagahan sapagkat hindi na natin maibabalik ang araw na lumipas. Kaya kailangan nating ibigay ang ating sarili sa Panginoon sa bawat sandali upang tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. At ganoon din ang ating kapatid na nagbigay ng napagandang awit, si Sister Melanie Salazar. Kaya ngayon po ay bigay na natin ang panahon sa ating kapatid, si Brother Jomar, upang talakayin niya ang ating paksa ngayon patungkol kay Satan. Stay tuned po mga kaibigan, kapatid na naka-tune in sa Facebook Live. Very interesting po ang ating pag-aaral ngayon, kaya bigay natin ang panahon kay Brother Jomar. Kaya muli po ay magandang tanghali po sa ating lahat. Minamahal po na mga tagapakinig at mga manonood dito po sa ating pong programa, Messengers of the North. At yun nga po ay pag-aaralan po natin ngayon ang patungkol po kay Lucifer na naging Satanas. No? At bago po tayo dumako doon, ay muli po nating i-review yung atin pong napag-aralan ng mga nakaraan tungkol po sa Godhead o yung pagka-Diyos. No? At alam nga po natin at napag-aralan po natin tungkol po sa Godhead nang sabi nga po sa 1 John Okay, 1 John chapter 5 verse 7. Ang sabi nga po, na for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Okay. Napag-aralan po natin noong nakaraan na meron lamang po tayong isang Diyos. No? We only have one God, but three in person. No? Tatlong persona. Para mas maunawaan po natin ay magbigay po tayo ng example. No, halimbawa, ako ay ang apelyido ko ay Gonzales. No, at ang tatay ko ay Gonzales din. At halimbawa, meron din akong anak, ang apelyido ay Gonzales. So yan po ang ilustrasyon na pwede po natin ihambing. Isa lamang po ang aming apelyido, Gonzales. Pero magkakaiba po kami ng kumbaga iba-iba yung aming personality. No? So, yun nga po napag-aralan po natin noong nakaraan na we only have one God but three in person. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. No? So, napag-aralan din po natin na ang Diyos Ama ay siya po ay walang hanggan. No? Omnipotent, omnipresent, omniscient God. So pag sinabi po ba natin na omnipotent, ano pong ibig sabihin? So pag sinabi pong omnipotent ay all-powerful one. Kaya ang Panginoon po natin ay pinakamakapangyarihan sa lahat. No? At siya rin po ay omnipresent. So ibig sabihin ay ever-present. No? Kaya kahit saan man po tayo punta, no, ay nakikita po tayo ng Panginoon. No, tayo man po ay nagtatago, ay nakikita po tayo ng Panginoon. At halimbawa, meron man tayong problema sa buhay,
no? At tayo po ay nanalangin. Kahit saan man po tayo, ay pinakikinggan po tayo ng ating Panginoon. At omniscient, ibig sabihin, all-knowing one. Kaya, masasabi po natin na ang Panginoon ay pinaka-marunong, pinaka-matalino, no? Pinaka-maalam sa lahat. Kaya nga, napaka galing po ng Panginoon dahil kung hindi po dahil sa Kanya, ay wala po tayo. So, nilalang niya ang langit at lupa, tayong mga tao, no? Wala pong makakapantay sa kagalingan po ng ating Panginoon. No? Bagaman na may mga imbensyon na makikita po natin sa panahon ngayon, ay wala pa rin pong tatalo sa kagalingan po ng ating Panginoon. Kaya, halimbawa na lang, ay mayroong invention ngayon na artificial intelligence na kung saan na halimbawa nag-chat tayo kay Meta AI, may tatanong lang tayo ay ibibigay niya ang sagot, no? Pero wala pa rin pong tatalo sa Panginoon na ating manlalalang dahil siya po ang lumikha sa tao, no? Kaya yan po, masasabi po natin na ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamagaling, pinakamatalino, no? Pwede rin nating sabihin na the best architect, no? The best na architect po natin, wala pong iba kundi ang Panginoon. So, kaya napag-aralan din po natin ang tungkol naman po kay Jesucristo. No? So, pag-aralan po natin yung tungkol kay Jesucristo at ayon nga po sa pinag-aralan natin na mayroong isang Diyos, tatlong persona. Ito po yung pangalawa, si Jesucristo, na anak ng o bugtong na anak ng Diyos, bugtong na anak ng Ama. At alam naman po natin na si Jesucristo, na siya po ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo po ay iligtas mula sa ating pong pagkakasalan. Siya po ay namatay para sa atin, namatay dahil sa atin, no? At marami po tayong napag-aral ng patungkol kay Jesucristo, no? At si Jesucristo, tandaan po natin, ay kasama po sa panahon ng paglalang. Kaya nga, sa Genesis chapter 1 verse 26 o 27 na sabi nga po doon ay let us make man. Pag sinabing us, ibig sabihin ay hindi po iisa lamang, kundi may kasama. No? Kaya nga kasama po si Jesus Christ. No? Kaya ang pagka-Diyos, no? Kung titingnan po natin, babasahin po natin, ay singular pero plural in meaning. No? Kaya nga, sabi doon, let us. Ibig sabihin, may kasama po ang Ama sa panahon po ng paglalang. At yung marami pa po tayong napag-aralan tungkol kay Kristo, no? Tungkol sa kanyang kapanganakan, meron pong mga hula. No? At ganoon din po sa kanya pong pagkapako, pagkabuhay ng muli. At napag-aralan din po natin na si Kristo ay umakyat muli sa langit. No? At ngayon, siya po ay nasa kabanal-banalang dako. No? O sa most holy place, sa makalangit na santuario. At napag-aralan nga rin po natin ang patungkol po sa banal ng Espiritu. Kaya nga nung bago umalis si Kristo dito sa lupa, ay sinabi niya, no, ay may binilin si Kristo sa mga apostol, no?
At ito nga po yung pinangako ng Panginoon, yung banal na Espiritu na tinatawag po nating comforter or mga aliw. Espiritu ng katotohanan. No? Kaya nga, kinakailangan po ni Kristo na umalis o pag-iwan po ang banal na Espiritu sa atin. No? Kaya nga po, sabi nga po sa John chapter 16 verse 7, ang sabi po sa John chapter 16 verse 7 ay ganito. Diyan may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon sapagkat kung hindi ako yayon ng mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguruin ko sa inyo. Kaya, yan po, mga kapatid, mga kaibigan, ang sinabi ng Panginoon bago po siya bumalik sa langit. Yan po ang kanyang iniwan sa atin. Sinabi sa mga apostol. At meron nga po palang paragdagan na patungkol po sa banal ng Espiritu. Meron pong sinasabi sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 31 at 32. Ano po ang sabi? Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay patatawad sa mga tao. Datapot ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino bang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapot ang sino bang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanglibutan ito o maging sa darating. So, yan po ang talata kung sa mababasa po natin kung ano yung kasalanan na hindi po mapapatawad. Kaya maliwanag po ang sabi dito na dapat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi mapapatawad. Okay? So, blasphemy against the Holy Spirit, yan po ang hindi mapapatawad. Kaya, sabi nga po, the unpardonable and fatal sin consists of, number 1, deliberately rejecting life until the conscience is dead. No? Kapag tinatanggihan po natin liwanag, paulit-ulit na tinatanggihan po natin ang liwanag, yan po, ang banal na Espiritu ay nalulungkot. No? Number 2, attributing God's work to the devil. Imbes yung Panginoon ang kumilos sa atin, ay sinusuko po natin ng ating sarili, no, sa kaaway. Kaya dapat ang ating sarili ay pasakop po sa Panginoon. The number 3, the refusal to repent of known sin. No? Kapag tumatanggi tayo na magsisi sa ating mga kasalanan, no, ay hindi po talaga mapapatawad yun, kapatid na kaibigan. Kapag hindi po tayo pinagsisihan ng ating kasalanan, ay hindi po tayo mapapatawad. And last, complete denial and rejection of Christ. No? Kaya kung ganap o talagang dinideny natin at nire-reject natin si Kristo, yan po ay parang pinalulungkot natin ang banal na Espiritu. At kapag ang banal na Espiritu ay umayos po sa atin, wala na pong magpupus sa atin, wala na magpapaalala sa atin, wala na magtuturo sa atin kung anong tama. No? At wala na magpupus sa atin para magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya napaka-importante po ng banal na Espiritu para po sa ating buhay, lalo na po sa spiritual. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong napag-aralan ng paraan sa ating review. Yan po ang Godhead. No? Binubuo po ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating paksa sa hapon po ito. At po ay marami po tayong natutunan sa ating pong mga napag-aralan ng mga nakaraan. Okay, so ngayon po ay
Share ko lang po ang screen. Okay, kaya yan po ang ating pag-aaral sa tanghali pong ito. Ay patungkol po kay Lucifer na naging Satanas. No? Okay. So, yan po ang ating topic sa tanghali pong ito. No? Wala pong iba kundi si Satanas. Okay, so bago po tayo magpatuloy, ay balikan po muna natin yung panahon ng paglalang. Okay, panahon po ng paglalang. Kaya, ang sabi po sa Genesis chapter 1 verse 31, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Yan. So yan po ang talata na kung saan mababasa po natin na ilikha ng Diyos ang langit at lupa at natagpuan niya po at nakita niya na ang kanyang nilikha ay napakabuti. Ibig sabihin, ang nilikha ng Diyos ay perpekto. Ang nilikha ng Diyos ang isang perpektong mundo. Okay? At ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya napag-aralan din po natin ito sa ating mga nakaraang pagtatalakay na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang sabi diyan, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya paano po natin mapapatunayan na kilala natin ang Diyos? Papatunayan po natin na kilala natin ang Diyos kung tayo po ay marunong magmahal. Kung marunong po tayong umibig sa ating pong kapwa, lalo na po sa ating pong Panginoon. At ang sabi po sa Roma, Kapitulo 11, versikulo 33, o kalaliman ng mga kaymanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matinggalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga dalan. Kaya ang karunungan at kaalaman ng Diyos ay hindi po natin maabot. Tulad nga po ng napag-aralan po natin na ang Diyos, no, pinaka maalam sa lahat, pinakamarunong, pinakamatalino. No? Ayan po, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi nga sa ito yung pong talata, magpapatunay ng Panginoon ng pinaka matalino sa lahat. No? Sa mga awit, chapter 62 verse 11, ang sabi po, ang Diyos ay nagsalitang minsan, makalawa aking narinig ito, na ang kapangyarihan ay ukol sa Diyos. Kaya, ang Diyos ang kapangyarihan sa likod ng lahat ng bagay. No? At wala nga pong, kung hindi nga po dahil sa Panginoon, kundi dahil sa Diyos, no? Sa panahon po ng paglalang, no? Wala po tayo. Kaya pasalamat po tayo sa Panginoon na siya po ang dahilan kung bakit tayo po ay nabubuhay dito sa lupa. Ang sabi naman po sa Ezekiel chapter 28 verses 14 and 15, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itinatawag kita, nanupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga.
ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Okay? So, yan po ang talata na kung saan susumpungan po natin na si Satanas po ay alam po natin ang dati ang pangalan ay Lucifer. Mamaya po malalaman po natin kung ano pong ibig sabihin ng pangalang Lucifer, no? Na naging Satanas. Kaya si Lucifer po ay nilikhang perfecto upang maging covering angel or cherubim. Sabi nga po dyan sa talata, pinahirang cherubim na tumatakip. Sabi nga po dyan, no, ay ikaw ang pinahirang cherubim na tumatakip at tinatag kita na dapat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Siya po ay sakdal. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So, nung una ay masasabi po natin sa ayon po sa talata na napakagandang nilalang ni Lucifer. Siya po ang kumbaga pinakamataas sa lahat po ng mga hell. Pero nga dahil nga po sa pride, pag-aralan po natin mamaya, no, ay sabi nga dito, nasumpungan daw sa kanya ang kalikuan. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Yan po ang sabi. At sa chapter 28, verse 12 and 13, anak ng tao, panagwayan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa ilin na halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong nakasuotan. Ang sardio, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang jaspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong panderita at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa parawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Kaya napakaganda nga po at perfecto ng pagkalalang kay Lucifer, mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit mamaya mapapag-aralan po natin kung ano po ang nangyari sa kanya. Sayang kung isipin po natin ay napakasayan, napakataas ng kanyang ranggo, kumbaga sa mga sundalo, no? Napakataas ng kanyang posisyon, pero hindi po siya nakontento, no? Kaya ang sabi naman po sa Isaiah kapitulo 14, versikulo 12, ano pa't nahulog ka mula o langit o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Kaya yan po ang ibig sabihin ng pangalang Lucifer. Tala sa umaga, anak ng umaga. No? Napakaganda sana ng pangalan na Lucifer. No? Ngunit dahil nga po sa mapapag-aralan nga po natin mamaya, dahil nga po sa kanyang paghahangad, no, ng mas mataas pa na posisyon. Lahat po ng iyon ay nawala sa kanya. So, kaya yan po, si Lucifer, si Satanas dating tinatawag na Lucifer, yung ibig sabihin po ay tala sa umaga, anak ng umaga. Okay. So, yun nga po ay napaganda ng pagkalalang, no, kay Lucifer. Ngunit ito po ay binago ng kasalanan. No? Siya po ay nilalang na perfecto atas ang kanyang posisyon. Ngunit ito nga po ay nabago ng kasalanan. Nasabi nga po sa 1 John chapter 3 verse 8,
Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. Sa bagay na ito, inahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Kaya napakaganda po ang sinasabi dito at napakaliwanag. Kapatid, mga kaibigan, sabi nga po diyan, ang gumagawa daw ng kasalanan ay sa Diablo. Okay. Bakit daw? Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo. So, ibig sabihin, sino po ba ang tinutukoy na Diablo dito? Kapatid, mga kaibigan, wala pong iba kundi si Satanas. Dati ay Lucifer. No? So, ibig sabihin, si Satanas siya pong kauna-unang nagkasala sa kasaysayan. No? So, yan po, kapatid, mga kaibigan. Sa verse or chapter 28 verse 17 naman po ng Ezekiel, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. So yan po ang pagmamalaki, no, sa kanyang kagandahan at karunungan. Yan po ang nagpadungis sa kanya. No? Kung totoosin, ay napakatalino talaga ni Satanas, mga kapatid, mga kaibigan. Ngunit siya po ang pwede nating ituring na pinaka magaling na mandaraya sa lahat. No? Kaya nga nabasa din po natin sa previous slide, ang buhat pa daw ng una ay nagkasala daw po ang Diablo. No? At sa Isaiah Kapitulo 14, versikulo 13 at 14, at sinasabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas na mabituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan na mga alapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Kaya dito po sa talata pong ito, nakikita po natin gusto niyang laban ng Panginoon at determinadong ibagsak ang kanyang trono. No? Gusto niya maging gaya ng kataas-taasan. So dito po natin makikita yung tinatawag na striving for supremacy. Kaya napaka-delikado po pala yung paghahangad po natin ng kataasan, mas mataas na posisyon tulad nga po nito na ginawa ni Satanas. No? At yan po, leksyon sa bawat isa sa atin, kapatid, mga kaibigan. No? Kaya nga ang sabi nga po sa Roma 15:4 na ano nga po daw ang sinulat na una ay para po sa ating ikatututo. Ayan. At dago po tayo sa susunod na talata. Ang sabi po sa John chapter 8 verse 44, kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Okay, marami po tayong matutunan sa talata pong ito. Kaya si Satanas, ano po ang sabi? So, siya po ay ama ng kasamaan. Kaya nga po sabi dyan, kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Hindi man naman po ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ang tinutukoy nito. No? Nais lang po, o ang pinaka-point lang po dito, na kapag tayo po ay gumagawa ng masama, o parang
Siya nga po yung ating Ama kasi yung ah, yung kumbaga yung pattern or example niya yung ating nasusunod. Hindi po yung pattern na o instruction na binigay po sa atin ng Panginoon. Sabi pa nga po dyan, siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay madalas na nagsisinungaling, sabi nga po dyan, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yan. So, lahat po ng bad characters, no, ay makikita nga po natin dito kay Satanas, kay Lucifer na naging Satanas. So, siya po ay sinungaling at mamamatay tao. Ayan. Okay, at nagkaroon nga po ng digmaan sa langit. Kung atin na pong sasariwain ang kasaysayan, no? Hindi po ito fairy tale na kwento lang. Ngunit nangyari po talaga, no, sa totoong senaryo o totoong sitwasyon. Nagkaroon nga po ng digmaan sa langit. No? Ang sabi nga po sa Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 9, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dagon, at ang dagon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Kaya, yan po ang kasaysayan sa langit. Nagkaroon po ng digmaan. At dahil nga po sa paghahangad ni Lucifer ng mas mataas na posisyon, gusto niyang pantayan ang kataas-taasan or gusto niyang palitan. No? Siya po ay gumawa. No? Sabihin na natin na si Satanas, siya rin po yung pinanggalingan ng mga kanya rin po nagsimula yung mga uso po ngayon na mga pagmamarites, paggagawa-gawa ng mga kwento. Kaya ano pong ginawa ni Satanas noon sa langit, o ni Lucifer, no? Ay meron siyang inimpluwensyahan ng mga anghel din. No? Talagang siya po ay gumagawa ng mga kwento, sinisiraan ng Panginoon. No? Kaya yun nga po ay ilan po yung nakuha niya sa mga anghel. 1/3. No? 1/3 po ng mga anghel ay nakuha po ni Satanas. No? At hanggang sa nagkaroon nga po ng bigmaan, dahil nga po sa paghahangad ni Lucifer sa mataas na posisyon, nagkaroon po ng bigmaan sa langit. Pero sila po ba ay nanagumpay? So hindi. Sila po ay natalo. At sila po ay inihagis sa lupa. No? Kaya si Satanas at ang mga hulog na mga anghel or the fallen angels, inihulog po dito sa lupa. Yan. Kaya sa mga susunod po natin pag-aaral, pag-aaralan din po natin na totoo ba na mga may multo or totoo ba na nabubuhay ay mga patay na kamag-anak natin, mahal sa buhay, ay bumabalik pagka namatay na. So mapapag-aralan po natin na bakit ang mga tao may nakikita na mga kababalaghan. At yun nga po ay dahil sa mga hulog na anghel, dahil pila Satanas. Okay. So yan nga po na binasa natin kanina sa Isaiah 14 verse 12 na si Lucifer na
anak ng tala ay nahulog mula sa langit. Yan. Ang sabi naman po sa Lucas 10:18, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. So, ganun po kabilis. Kita po natin, yung kidlat, mas mabilis po kaysa hulog. So, yung kidlat, ang mauuna, patapos ng kidlat ay marinig po natin yung hulog. So, yung pagkahulog daw po ni Satanas ay gaya daw po ng lintik mula sa langit. Gaya po ng kidlat. Ganun po kabilis. Kaya makita po natin ang Panginoon pinakamakapangyarihan po sa langit. Nung inihulog nila si Satanas at mahulog na anghel, kasing bilis daw po pala ng lintik o kidlat. Okay. So, ito naman po ang next slide po natin. Okay, so Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Ito po yung mga unang magulang po natin, sila Adan at Eva. Sabi nga po dito, sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang inyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahinood ang iyong kalooban at siya'y papapanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alubok at sa lubok ka uuwi. Kaya yan po ang bunga ng pagsuway. Nagkaroon po ng sumpa, mga kapatid, mga kaibigan. No? So alam naman po natin ng kasaysayan nila Adan at Eva, no? Ginamit po ni Satanas ang ahas upang dayain si Eva. No? At mamaya ay sa pagpapatuloy ay malalaman po natin, sasariwain po natin itong kasaysayan nila Adan at Eva. Kaya yan po ang bunga ng pagsuway, karoon ng paghihirap, yan po ang sumpa dahil sa kasalanan. Pagsuway sa kautusan po ng Panginoon. No? Yan po ay magkakaroon ng kahirapan. No? Ang babae ay maghihirap sa panganganak. Yan nga po ang sinabi. At ang lalaki ay kakain bago kumain ay magpapawis muna at bubungkal ng lupa. So ang sabi po sa 1 John 3 verse 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So ano daw po ang kasalanan? Pagsalangsang sa kautusan. Yan po. So ano pang resulta ng kasalanan? Yan, kalungkutan, sakit, pagdurusa, puot, hinala, krimen, takot, digmaan, pagdanak ng dugo, salot, tagutom, sakuna at kamatayan. Okay. Kaya nga pong sabi sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya, yan po ang bunga ng kasalanan, kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Kung di sana nagkasala ang tao, ay hindi po makakaranas ng kamatayan ng tao. Pero dahil nga po nagkasala, yan po ang sumpa. Tao ay nakakaranas ng kamatayan. Tayo po ay mga mortal. No? Pwede tayong mamatay. Sa ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 3 at 4, at kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak na binulag ng Diyos.
ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya si Satanas, siya po ang Diyos nitong sanlibutan. So, wala pong ibang Diyos ng sanlibutan kundi si Satanas. So, sa Proverbs 31 and 21 naman po nandiyan, ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. Ang mga ito ay nagsilapit kay Felipe na taga Bethsaida ng Galilea at nagsipamanhik sa kanya na sinasabi, Ginoo, ibig sana naming makita si Jesus. Kaya si Satanas, ang ayon po sa talata na ito, ay tinatawag po na prinsipe ng sanlibutan. Diyos ng sanlibutan, prinsipe ng sanlibutan. At sa Efeso 2, kapitulo 2, versikulo 2, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu, na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa rin po ay tinatawag na prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Ayan po. Pangulo ng kapangyarihan ng mga hangin. At sa Mateo kapitulo 12, versikulo 24 hanggang 26, datapwat nang marinig ito ng mga Pariseo ay kanilang sinabi, ang taong ito ay hindi nagpapalabas ng mga demonyo kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Si Satanas po ay tinatawag na prinsipe ng mga demonyo. Ayan. So, ito pong talata na ito ay patungkol po sa makita nila si Jesus na nagpapalabas po ng mga masasamang espiritu o mga demonyo. Yan po ang mga Pariseo. Kala nila si Jesus ay si Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Pero hindi. Si Jesus, hindi si Satanas. Dahil nga po ang mga Pariseo ay prejudice kay Jesus Christ. Hindi po rin sila makapaniwala si Kristo sa Panginoon o tagapagligtas. Ayan. Okay, si Satanas ay kumikilos po sa apat na mga paraan. So ano po yung apat na paraan? Satan works by 4 methods. So ano po yung una? Pandaraya. Okay? So ang sabi nga po sa Genesis chapter 3 verse 1, ang ahas nga ay lalong puso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Ayan po. So nagsalita si Satanas sa pamamagitan ng ahas at dinaya si Eva. Yan po ang saysayan ng ating pong mga unang magulang, si Adan at Eva. Yan po yung unang halimbawa kung paano kumikilos si Satanas. So yan po, pandaraya. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 14, at si Adan ay hindi nadaya kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalamsa. Dahil nga sa pagkahiwalay ni Adan at Eva hanggang sa si Eva, kita niya yung pinagbabawal na punong kahoy. Ano pong ginawa? Yun po, ay natukso siya ng ahas na ginamit ko ni Satanas. Na pinagbabawal na kainin ni hipuin, pero nadaya siya ng ahas. Okay, sa ikalawang Korinto, kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 15, sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo at hindi kataka-taka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanya mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay magsasang-ayon sa kanilang mga gawa. Okay.
So, binago o si Satanas ay nag-aanyong anghel. At siya po ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Gumagamit din siya ng mga tao, mga ministro. Pero ang sabi nga po dito, sila daw ay mga bulaang apostol, mga mangdarayang manggagawa, no? Na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, no? Kaya yan po natin nakikita, no? Kahit sa panahon po natin ngayon, lalo na po sa panahon natin ngayon, marami ang mga nag-aangkin na mga sinasabi na pinahiran daw or anointed son of God. No? Marami po nga po nga mga nag-aangkin na sila daw po ay si Kristo, sila daw po ay Diyos nitong sanlibutan. Kaya pinapayo po sa atin na tayo po ay mga bibingan. Kaya yan po si Satanas, mandaraya, ginagamit niya rin mga tao, mga ministro, upang mandaya. Okay? Sa Efeso 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng padilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kumikilos din sa Satanas pamamagitan ng kapangyarihan, panrelihiyon at pamahalaan. So sa akin nga po sa talata niyan, ay hindi po tayo nakikibaka ayon sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunaan, laban sa mga kapangyarihan. So yan po, ginagamit din ni Satanas ang relihiyon, pamahalaan upang dayain ang mga tao. At sa Apokalipsis Kapitulo 16, versikulo 14, sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay nanlilin lang sa pamamagitan po ng mga himala, nagpapakita ng mga kababalaghan. Kaya marami nga pong nag-aangkin ngayon ng mga apostol daw ng Diyos, si Kristo, nag-aangkin na sila daw ay si Kristo, sila daw ay mga propeta, no? Pero sila po pala ay galing sa kaaway. Kaya si Satanas ay nanlilin lang sa pamamagitan ng mga himala din. So yun po yung unang pamamaraan kung paano si Satanas ay kumikilos. So yung una ay pandaraya. Ito naman po yung pangalawa, pang-aakusa. Kaya pag bumabasahin po natin muli ang Genesis chapter 3 verse 1 na sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Dito, inakusahan na ni Satanas ang Diyos kay Eva. No? Kasi ano pong sabi niya? Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Yun po ba ang sinabi ng Panginoon? Hindi. No? Dahil ang sinabi ng Panginoon ay kahit alin doon sa hardin ng Eden ay pwede nilang kainin maliban daw doon sa punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Yan po. Yan yung pangalawa, pang-aakusa. No? Okay, so sa Job chapter 1 verse 8 to 11, dito naman po ay inakusahan niya rin si Job sa Diyos. Sabi nga po dyan, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Di mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Yung pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain.
Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at gilawin mo ang lahat ng tinatangkilik at itatapwil ka niya ng mukha. Yan, inakusan niya si Job sa Diyos. No? Tapat lang naman yan si Job kasi marami siyang pag-aari, hindi mo kinukuha yung mga pag-aari niya. Andyan yung asawa niya, andyan yung mga anak niya. Okay? Pero, alam naman po natin kung babasahin natin ang kasaysayan ni Job. Si Job ay nanatili pa rin tapat kahit na nawala po ang lahat sa kanya. Kahit siya po ay binigyan ng sakit. Sa Job chapter 2 verses 4 and 5, at si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, o lahat na tinatangkilik ng tao ay bibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at gilawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukha. Ayan. Pero kahit siya nga po ay nagkaroon nga ng sakit sa balat, siya pa rin po ay nanatiling tapat sa Panginoon. Kahit yung yung maruming kasuotan ni Josue na high priest or mataas na sacerdote, yan, inakusan din po ni Satanas sa Panginoon. Yan. So, yan po ay mababasa po natin sa Zechariah chapter 3 verses 1 to 5. So, hindi na po natin babasahin sapagkat may kailangan po ating panahon. No? So, sa Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 10, siya rin po ay tagapag-akusa ng mga kapatid. No? Sabi nga po dyan, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalan ng kanyang Kristo. Sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid, isang sa kanila nagsusumbong sa harapan ng Diyos, ating Diyos araw at gabi. Yan. Kahit sa panahon po ng Dark Ages mula 538 AD to 1798. So, yan nga po ay magkaroon nga po ng persecution at pag-uusig. Si Satanas din yung gumagamit sa mga tao na mga traidor na nagtuturo ng mga kapatid. Yan. So yan po yung pangalawa pang-akusa. So yung una, daraya, pangalawa, pang-akusa, pangatlo, kahirapan. Kaya nga ito po, sa Job chapter 2 verse 7, binigyan si Job ng sakit sa balat. Yan. Sabi nga po dyan sa gawi, umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Yan. So kahit po ng panahon ni Jesus ay ginapos niya ang isang babae sa sakit sa loob ng 18 taon. Si Jesus po ang nagpagaling dito po sa babae. Kahit si Job ay pinahirapan din po, si Pablo, pinahirapan din po ng ating kaaway, si Satanas. Wala naman po natin yung kasaysay ni Pablo mula sa pagiging Saulo at tagapag-usig po ng mga kabanalan. No? Hanggang siya po ay nakumberte at naging Pablo. Siya po ay naging apostol ng ating pong Panginoon. At dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, kasigasigan sa gawain, sa misyonary, marami po siyang dinanas na paghihirap. No? Siya po ay kinulong, halos patayin. Yan po. So, ito po yung last, pag-usig. Kaya ang sabi po sa Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 17, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Yan. Sa susunod po natin mapag-aaral, malalaman po natin sino ba yung dragon, sino yung babae, sino yung binhi at sino yung nalabi. Pero ngayon po, alam naman po natin na yung dragon, wala pong iba kundi kaaway si Satanas. Noong mga sinaunang panahon,
ay nagkaroon po ng pag-uusig sa bayan ng Diyos. Kaya ito po ay isa sa mga ginagawa ni Satanas ay pag-uusig. Sabi nga po sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, kayo magiging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humanap ng masisilang. Yan. So tulad ng isang umuungal na leon, sinisikap niyang sirain bawat Kristiyano. Yan. Sa Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 15, nabasa na po natin 17. Sabi nga po dyan at ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig na gaya ng isang ilog upang may patangay siya sa agos. Ginagamit niya ang mga tao upang usigin ang simbahan makipagdigma dito. Pag sinabi po kasi nating tubig sa prophecy, pag sinabi pong tubig ay tumutukoy po ito sa tao. Gumagamit din po siya ng tao upang usigin ang iglesia, usigin ang bayan ng Diyos. Okay. So ang tanong po, mapapanagumpayan po ba natin ang kaaway? So ang sagot po ay oo. So ang sabi nga po sa Apokalipsis Kapitulo 12, versikulo 11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya sa pamamagitan po ng dugo ng kordero na si Kristo, sa pamamagitan ng salita ng ating patutuo, panagumpayan po natin ang kaaway. Kaya doon pa nga lang po sa panahon na si Kristo ay naipako sa krus. Akala ni Satanas po ay magtatagumpay, ngunit si Kristo po ay nagtagumpay. Yan po ang plano ng kaligtasan na natupad. Niligtas nga ni Kristo ang katauhan. Siya po ay namatay dahil sa ating pagkakasala. Siya po ay namatay para sa atin. At sa Mateo Kapitulo 4:7, sinasabi sa kanya ni Jesus, na susulat din naman, huwag mong tutuksohin ng Panginoon mong Diyos. Yan. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, maaari po nating mapanagumpayan o maaari tayong magtagumpay laban sa ating kaaway, si Satanas. Kaya nung tinukso nga si Jesus, si Kristo, lagi pong sinasabi ni Jesus na it is written, sapagkat nasusulat. Sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 7, pasakop na kayo sa Diyos, tatapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas sa sayo. Kaya, siyempre ay kinakailangan po natin i-resist sa tulong po ng Panginoon. Dahil sa ating sarili, hindi po natin makakaya. Kaya, kailangan po natin ang tulong natin ng Panginoon upang mapanagumpayan po natin ang ating kaaway. Sa Roma 12:21, huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus, daigin mo ng mabuti ang masama. Yan. Kaya sa pagdaig sa kasamaan, sa pamamagitan ng kabutihan. Maliwanag pong sinasabi dito, huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin po natin ang masama sa pamamagitan ng kabutihan. Sa Apokalipsis 20, versikulo 10, at ang dyablo na dumaya sa kanila ay binulid sa kadagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan-kailan. Kaya si Satanas po ay pupuksain sa lawan ng apoy kasama po ang mga hindi naging tapat sa Panginoon or mga wicked. No? Kaya sikapin po natin na tayo po ay maging tapat hanggang sa ikalawang pagparito po ng ating Panginoon. Masumpungan nawa tayo na tapat sa Kanya. At sa Ezekiel chapter 28 verse 18, sa pamamagitan ng paramihan ng iyong mga kasamaan sa kalikuan ng iyong pangalakal, iyong nilapastahan ng iyong mga santuaryo. At ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Sinumpok ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa sa paningin ng lahat na nanonood sa iyo. Yeah. Siya po ay magiging abo, si Satanas. Magiging abo siya sa paningin ng mga katulad
kahit yung mga nahulog na mga anghel, kahit po yung mga hindi naging tapat sa Panginoon, hindi natagpuan sa aklat ng buhay. Sila po ay hagi sa dagat-dagat ng apo at magiging apo. Ayan. At sa verse 19, silang lahat na nakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan, mga titigilan dahil sa iyo, ikaw ay naging kakilakilabot at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Kaya pag dumating na po ang huling paghatol, no? Yan po, si Satanas ay hindi na mabubuhay pa. Kaya tayo rin, mga tao ay kumbaga ang lesson po sa atin sa tanghaling ito ay dapat na tayo ay maging tapat sa Panginoon. Masumpungan nawa ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Dahil ang reward o gantimpala sa atin ng Panginoon ay walang hanggang buhay. Pero kung tayo po ay hindi naging tapat, hindi nasumpungan sa aklat ng buhay, ay hindi na tayo muling bubuhay. Tayo po ay makakaranas ng muling pagkabuhay, pero tayo rin po ay makakaranas, pagkatapos niyon ay makakaranas ng walang hanggang kamatayan. Kaya yan po ang ating pong pag-aaral sa tanghali pong ito patungkol po kay Satanas, dati ay Lucifer, ngunit dahil po sa paghahangad ng ambisyon na agawin ang trono ng Panginoon, kung siya po ay maging Satanas, nihulog dito sa lupa. At now po ay magkaroon po ng aral sa bawat isa sa atin, ang kasaysayan ni Lucifer. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa tanghaling ito sa pangalan ng Jesus. Amen. Ating pasalamatan ang Diyos una sa lahat sa mga katotohanan na ating napakinggan patungkol kay Lucifer na naging si Satanas, sapagkat hindi siya naging contented doon sa kanyang kalagayan at sa halip na i-glorify niya o parangalan niya ang kanyang manlalalang, ay ang pinarangalan niya ay ang kanyang sarili. Maraming salamat po kay Brother Jomark sa kanyang pagtatalakay patungkol sa paksa natin ngayong tanghali patungkol kay Lucifer at kung ano ang dahilan kung bakit siya naging si Satanas. At ngayon mga minamahal ay tayo ay mananalangin at ating idudulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan at ganoon din pagkatapos ng ating panalangin ay magbibigay muli ng special song si Brother Jomar. Okay, tayo po ay pumikit, tayo muko at kung tayo makakaluhod, tayo po ay lumuhod para sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, tanghaling ito, kami ay pumupuri, dumadakila sa iyong pangalan. At kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong habag at sa iyong biyaya at sa iyong patuloy na patnubay sa bawat isa. Ganon din sa aming mga taga-subaybay dito sa programang ito at ganon din ang lahat ng mga nag-share. Nawa po ay inyo po silang patuloy din na patnubayan, gabayan at pagpalain. Ganon din ang aming mga kapatid, kaibigan na nakatune in sa programang ito. Kayo po, Diyos, ang nakakaalam, nakakatalos ng kanilang kalagayan na maaaring ang bawat isa ay may pinagdadaanan, problema sa kalusugan, problema sa pamilya, mga ito man ay problema sa aming pinansyal. Alam po namin, O Diyos, na walang imposible sa inyo. Kayo ang may kapangyarihan upang mapagaling at mabigyan ng lunas ang aming karamdaman sa pisikal at ganoon din sa espiritual. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na kung kami man ay dumadaan ng mga hardship, difficulties, trials of life, troubles of life, ay ito ay magbigay sa amin ng kaunawaan na kung paano
na kami ay lalong maging malapit sa inyo. Na ito ay hindi nangangahulugan na kami yung iniwanan, kundi ito ay pinahihintulutan mo upang aming makita ang aming mga kakulangan. At ganoon din ang katotohanan na aming napag-aralan patungkol kay Lucifer na naging si Satan. Tulungan po na kami maging contented sa aming buhay, nangangahulugan na ang lahat ng iyong kagustuhan at kalooban, ito po ang aming sundin. Pagpalain din po si Brother Jomark sa kanyang pagtalakay sa ating Bible study. At nawa, O Diyos, ay sa inyo pong mga kamay, aming pinagtatagubilin at ipuin ang mapagpala niyong kamay, kung ano man ang karamdaman, pisikal at espiritual, upang makamit po ang kagalingan. Ito po ay sang-ayon po sa iyong kalooban. At nawa, O Diyos, ay matanggap mo po ang aming dalangin sa tanghaling ito. Ito po ay aming inihiling, di sa aming karapatan, kundi ito ay aming dinadalangin sa sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. At ngayon ay bibigay muli natin ang panahon kay Brother Jomark para sa another song.
ating taga-awit, walang iba kundi si LJ Valdez. Okay, we are so blessed because ang Diyos ay binigyan tayo ng another day at another time na tayo makapag-Bible study, at hindi lang yon, binigay ng Diyos ang kanyang buhay, ang ating Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. At muli ay kami nagpapasalamat sa ating mga viewers, ating mga kaibigan, kapatid na nag-share, at ganoon din ang mga nag-tune in dito sa ating Bible study, Messenger of the North. At muli sa Huwebes ay aming inaanyayahan muli kayo na kayo ay manood, makinig dito sa ating pagtalakay sa ating paksa sa susunod na Huwebes, upang magkaroon tayo ng mas higit na kaalaman, patuloy na tayo mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay ninanais ng bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ang ating participation at tayo makipag-cooperate at sundin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, tanggapin natin siya ng buong puso, at siya ang magte-take over ng ating buhay, at kung ano ang kanyang kagustuhan at kalooban, ito po ay ating magagawa, hindi sa ating kalakasan, kundi sa pamamagitan niya. Kaya muli, kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Nawa ang pagpapala ng Diyos ang mapasa inyo, mapasa ating lahat, hindi lamang sa araw na ito, at sa bawat araw ng ating buhay. Ito po ang aking dalangin, ang inyong pong lingkod, si Brother Jesse Umali, at aking dinadalangin na tayo pagpalain ng ating Panginoon sa bawat araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.